At teka muna, Bong. Bong. Ano ba? Ito madali nga. Ayun nga po mga business. Lusun mo ko na naman. Nalunod na sa balat doon sa bahay nila. Dahil ko walang alam doon. Ito na ako nagagalte. Dahil wala akong kinalaman doon na nawala doon. Wala akong alam kinalaman doon. Yung interview ni Clarissa sa'yo, totoo ba yun? Parang totoo ba yun na nakausap ka ni Clarissa? Yan ang mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-business namin minamahal. Kumusta po? Yes po, mga business. Pasensya na kayo mga ka-business sa busy-busyhan tayo ngayon. Kaya tayo, may mga dapat asikasuhin kasi na hindi po pwedeng wala ako dun eh. So, mangyari po na magpasensya niyo muna kung may mga pagkakataon, may mga vlog tayo, minsan wala ako. Tsaka yun nga, medyo nalimitahan yung ating pagbablog. Pero hindi na ngayon. Yun o. Sana mga ka-business, nandito po si Kuya Damulag, by Papaya. Yes po. Ba't kayo magkasama dalawa? Siyempre, nabibay. Kaya ka lang nga pumasok. Mga ka-business namin minamahal, ito po ay patungkol kay Bong, yung vlog natin ngayon. No? Nandiyan naman sa thumbnail natin, title. Nakakapagtaka lang kasi, bakit si Kuya Bong ay tila baga parang nagiging mailap sa atin. Opo eh. Di ba? Sa kabila ng lahat na wala naman tayong mga masamang ipinakita o sinasabi kay Kuya Bong at yung patungkol po doon sa mga damit na vlog natin ng mga nakaraan ay hindi naman na bagong bagay yun para kay Bong dahil nga po sa mga nakaraan ay mayroon din tayong ganong vlog na nakita doon sa bahay naman ni Kuya Bong mismo. No? Bukod pa yun dito sa kwarto niya. So ibig sabihin ay nung una kasi ay ganun din naman medyo dinidepensa niya yung sarili niya pero katagalan din naman ay inamin niya rin, no? So sa ganung paraan na umaamin siya ay mas lalo namin naiintindihan yung kanyang totoong sitwasyon at kalagayan na dapat nating may address o ikaw nga ay asikasuhin para siya ay matulungan. Kanya lang itong huli ay nakakapagtaka na bagaman may mga tagpo na nakakausap na siya, nakikita na siya ng ating mga kagwang ay nagiging mailap. Para bagang nagpupumiglas ang dating na parang hindi ko alam parang merong thinking sa kanya na o hindi kaya para bagang merong nag-a-advise sa kanya na huwag magpakita sa mga kagwangs o maging sa ka-business family. Kasi, itong nakaraan, pakita ko sa inyo yung video. Ipatch na lang ito ng ating editor. Sabi sinend ito ni Kuya. Kagabi po kasi mga ka-business, ay nakita siya. Gabi yun, no? Opo yan. Kasi binabantayan ko talaga siya doon eh. Sa side mo yun. Ito yata, Yun. At teka muna, Bong. Bong. Ano ba? Ito madali nga. Ayun nga po mga business. Lusun mo ko na naman. Hindi ako doon. Ayun po mga business. Lahat sa nangyari na sa araw, wala akong kinalaman doon. Ano bang nangyari doon sa Ano ba sabi mo na pinagbibintangan ka? Doon mininako daw naman daw akong panty daw doon. Sabi ko, wala akong kinalaman doon. Doon sa kanila. Oo. 2 days na daw yun. Wala akong kinalaman doon. Ilan? 2 days na daw. 2 days? Nalunod na sa balat doon sa bahay nila. Dahil ko walang alam doon. Ito na ako nagagalte. Dahil wala akong kinalaman doon na nawala doon. Wala akong alam kinalaman doon. Ayun na. Hindi ko kasi napanood yung yung video nila eh. At bakit hindi ka naman yata yung pinagbibintangan doon eh. Ako daw pinagbibintangan doon. Nakuha daw doon sa kwarto ko daw. Sabi ko wala akong kinalaman doon. Paano yun
hindi ka ba ano, hindi ka na uwi doon? Uwi pa rin ako. Uwi ka pa rin doon. Oo, Kaya Lagi sa ano mo pala. sa Kartera mo, wala akong kinalaman doon sa kartera mo. Wala akong kinalaman doon ha. ayun nga po no mga kabisnes. Wala akong kinalaman doon. Wala po tayong ano, kinalaman doon sa wala kang kinalaman doon Wala. hindi. Ba't ba doon sa ano? Nagbibita ka doon. May kinuha daw ako doon sa bahay. Ilang linggo na nga ako hindi umuwi doon eh. Sana bahay, sana bahay. Hindi na kuya. Ilang ano na, mga 2 linggo ka na nawala, di ba? Oo. Ako daw pinagbibita daw. Wala akong kinuha doon. Ilang linggo na nga ako. Hindi nga umuwi sa batas. Ako pinagbibita daw. Ako daw kumuha daw. Doon sa ano. Hindi na naman yata ang ano doon mo. Hindi naman yata. Ano bang ano, ayun nyo ba na ako sabi ni si Kuya para magpapaliwanag? Ako na lang magpapalan doon. Ha? Uwi rin ako doon. Hindi. Ano pa ako eh. Masaya pa ako sa naglalakad. Namamasal. Nagsaya ka ba sa mamasyal? Saan ka ba lagi? Saan ka ba naglalagi mo? Kailan ka pakikot-ikot? Dito na ako. Dali lang. Ano tayo muna? Sandali lang. Dito na ako. Ha? Dito na ako. At saka ano pala, ano pa mensahe mo kay ni Kuya? Basta uwi rin ako. Sa Magalala, uwi rin ako. Promise na uwi ka. Marami na ako. Ikot-ikot mo na ako. Pero wala akong kinalaman doon sa ano mo ha. Hindi naman ikaw pinagbibintangan noon kasi pinablatter na naman namin yun. Wala akong kinalaman doon. May nagsabi lang sa akin, bukas daw yung pintuan noon. May nagsabi lang sa akin. Bukas yung... Oo, bukas yung pinto. Tapos, Hindi na ako tumuloy. ganon. Oo. Pero nung nakita kita, pumunta ka doon sa Nanay Lermy. Oo, dumaan lang. Dumaan ka lang. Dumaan lang pero hindi ako pumasok. Oo. Hirap na eh. Ganon. Pero kailan ka talaga uuwi, Bong? Basta, Ha? masaya pa ako naglalakad eh. Mamasyal. Masyal-masyal ka? Oo, bitin pa ako pa. Bitin pa ako eh. Ha? Bitin pa ako. Bitin ka pa? Oo. Alay. Kaya dito na ako. Kumain ka na ba? Oo, kumain na ako. Ha? Oo, kumain na ako. Sigurado ka? Oo, kumain na ako sa akin. Hindi, anong message mo kay Kuya at saka kay ate? Kasi nag-alala sa'yo. Basta okay lang ako. Okay lang ako ate kuya. Ate, okay lang po ako. Okay ka lang? Oo. Ay, saan ka namin makita kapag kahanapin ka namin? Ikot lang ako. Ikot-ikot ka lang? Oo. Saan ka banda na, ano? Saan yung banda? Ikot lang yan. Katulad ngayon, nahihuli mo ako. Ano, dito na ako. Ano pa ako? Manonood pa ako eh. Saan ka manonood? Basketball? Oo. May event ka dyan. Mayroon ako dito. Manonood pa lang, manonood pa akong laro eh. Saan? Dito lang, sa sticker. Sa sticker? Sticker. Sa sticker. Ay, ito, mayroon akong ano kasi wala na talaga akong ano. Yes, lang. Ha? Marami yan. Marami yan, oh. Salamat ha. Sige. Dito, Wala ka bang mensahe kay Kuya kaya tsaka kay ate? Mensahe ka nga. ingat na lang kayo. Ingat lang. Ayos lang ako. Ayos lang po ako. Sigurado ka? Ayos lang po ako. Ha? Yung nagulpe ako, wala yun. Hindi ako nagulpe. Ha? Wala yun. Yung nagulpe, wala. Ay, paano daw yung dali ka rin? Ano pala, yung interview ni Clarissa sa'yo, totoo ba yun? Parang, totoo ba yun na nakausap ka ni Clarissa? Hindi totoo Yung yun. Ano live? lang yun, yung kaibigan niya, inalong na siya, inabot lang sana kaibigan niya. Inabot lang ka. Hindi ko naman kilala yung babae na yun, basta inabot lang sa akin. Paano nangyari na nagkausap kayo sa live? Nagla-live sa yung time na yun o ano? Live lang. Saan lugar yun? Yun lang ako sa SM. Sa SM SM? Kalayaan lang, sa loob. SM Kalayaan? Oo. Ay, SM, malapit nila kuya. Kabisnes? Oo. Malapit sila ni Kuya Kabisnes? Oo. Tinawag lang ako, tabong. Kilala mo to, yun lang. Tinawag lang ako, doon mo kilala yung babae. Tapos nakausap ka niya sa Oo, tinawag. Sa live? Lang. Oo, yun lang. Ganon. Dito lang ako. Paano ingat ka? Agad. Bong, ingat ka mo nga. Dito lang ako. Sige, love you, Bong. Dito lang ako eh. Ha? Ingat ka lang, ingat ka dyan. Basta pangako mo, babalik ka. Ako, babalik ako. Sige. Ingat ka, Bong, ha? Okay lang ako. Okay. Dito ako. Sige. Bye-bye. Dito ay masyado siyang naging defensive. Na siguro marahil ay nakarating nga sa kanya yung vlog, may nagkwento sa kanya patungkol doon sa naging vlog natin patungkol dito sa mga damit na nakita doon sa loob ng kanyang unan. At dito ay naging defensive siya na katulad din naman nung una. Kung naalala nyo nung una na kinumpronta ko siya
tungkol doon sa mga damit naman din na nakuha doon sa bahay niya noon ay ganoon din. Ito kasi si Kuya Bong, mga ka-business, kaya natin ito ipinapakita yung totoong mukha, totoong sitwasyon, totoo niyang kalagayan para may address natin. Ibig sabihin ay hindi tayo suntok sa buwan pagdating doon sa gagawin nating pagpapagamot. Ano po? O ibig sabihin ay matukoy natin talaga kasi sa pamamagitan din kasi ng mga viewers natin, ng mga may kinalaman sa ganitong kalalagayan ng isang kababayan natin, ibig sabihin ay may knowledge, ano? Yung iba kasi mga eksperto, kumbaga nasa ganoong uri talaga ng linya. Kaya doktor, psychiatrist, ganyan. Ayan, malaking bagay na sila ay makapag-komento, makapagbigay ng advice sa ating ka-business. Ito ang marapat gawin dyan kay Bong, ganito, ganyan. Tulad din nung una, di ba? Sa inyo lang din naman ako kumukuha talaga ng mga pinakatumpak na mga pamamaraan para matulungan talaga si Bong. Kasi kung hindi natin gagawin yon, ang mangyayari po niyan, bukod sa nagkaroon tayo ng cover up, ibig sabihin sa totoong sitwasyon at kalagayan ni Bong, ay hindi natin alam kung ano mangyayari sa hinaharap na baka mamaya kami naman ang malagay sa balag ng alanganin. E paano kung gawin ni Bong yan sa iba? Katulad nung mga napabalitaan namin dyan sa Sampaguita, sa Dunya Ana, na meron ng mga nagsasabi dyan na si Bong ay si Boy Sungkit. No? Noong una ay hindi namin binibigyan ng pansin masyado yan kasi nakatuto kami doon sa pagpapagaling sa kanya tungkol sa labis na pag-inom ng alak at saka labis na paggamit ng ipinagbabawal na gamot. So doon tayo nakapokus noon. Kaya hanggang sa sukdulang siya ay ating pinarehab. No? So ngayon, eto, lumalabas, sabi niya parang hindi lang isang beses nangyari, pangalawang beses ngayon. So alarming ito na kailangan natin itong mabigyan din ng pansin, malunasan, matulungan siya ulit sa bagay naman na ito. Kasi kung halimbawang nakapokus lang tayo doon sa isang aspeto na siya ay maalis sa labis na pagkahilig sa pag-inom ng alak at saka paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Tapos meron tayong nakakaligtaan tulad nito. Isang uri din kasi ito ng sakit. Ano po mga ka-business, na hindi natin nagawa noon eh. Totoo naman, aminado naman ako mga ka-business. Hindi namin ito nabigyan ng pansin noon dahil nga sa buong pag-asa natin na yung pag-iinom at saka paggamit ng pinagbabawal na gamot, na kapag kayo ay na-resolve ay tangay na lahat. Lahat ay magiging maayos na. Ang problema, ito, dahil nga si Buddha ngayon ay graduating na, sabi niya pa, magkaano yan, magkasabay dapat yan, na bibigyan ng aksyon, ibig sabihin, bibigyan ng attention para siya ay umigi o gumaling. Hindi para parusahan, kundi mayroon talagang medication yan pa. Kasi ang mga psychologists ay para sila yung nurse ng mga psychiatrist, no? Kumbaga, di ba, mayroong doktor, tapos mayroong nurse. Si Budang naman, nasa estado na siya na para siyang nurse, no, ng mga doktor bilang isang psychologist. Bagaman hindi pa naman siya graduating na, pero siyempre, yung abot ng kanyang karunungan at alaman sa bagay na yan ay almost, kompleto na. Kasi graduating na nga po. So, malaking bagay yung ina-advise sa atin ni Budang patungkol kay Bong na dapat ay sabayan na mapag-ukulan ng atensyon. Hindi lang yung sa ipinagbabawal na gamot at saka yung sa alak nga po. Sabayan. So, eto, pagbibigay linaw lang po, yung patungkol dyan sa mga gamit na mga masiselang damit, no? O ika nga'y mga undergarments na nakukuha natin
Nung una, doon sa bahay niya mismo. Pangalawa ngayon na naman, nangyari na naman dito. Yan po ay totoong pangyayari. Pero dito sa tagpo na to ay dinideny niya. Normal yon. Normal yon. Hindi talaga yan aamin kaagad. Pero darating ang panahon na kapag natyak niya na wala siyang dapat ipag-alala. Kasi ngayon nag-aalala siya na baka dahil sa ganun, galit na galit si kuya at si ate. Di ba? Pero hindi po kami ganun na nagagalit sa aspeto na kumbaga parang baliwala lang ba sa amin yung ginawang pampabastos ni Bong. Hindi. Nangingibabaw sa amin dito mga ka-business yung awa. Awa kay Bong. Bakit siya nalagay sa ganong klase ng kalagayan? Dahil nga si Budang naiintindihan niya ito eh. Kasi nga, psychologist siya eh. Yun ang trabaho nila. Bahagi si Budang bukod sa merong psychiatrist, merong psychologist. Trabaho nila na yung mga ganitong uri ng mga kababayan natin ay mapagaling. Yun ang kanilang mandato. Yun ang kanilang, kumbaga rito, yun ang kanilang purpose kung bakit sila nag-aral ng ganito. Kumbaga parang doktor. Ang doktor, hindi muna pinag-uusapan dyan kung ano yung nagawa mong kamalian. Ang importante, ikay mapagaling muna. Di ba? Maisalba ka sa bingit ng kamatayan. Halimbawa, kung ikaw ay emergency. Diba? Pag halimbawa may dumating sa ospital na 50-50, halimbawa, gano'ng kalagayan, matindi ang tama. Ang doktor, hindi yan magbabatay kung bakit siya naging 50-50 sa kanya gagamutin. Hindi. Antimano, gagamutin niya yan. Halimbawa, ang dahilan ng kababayan natin, bakit naisugod sa paggamutan ng nag-aagaw buhay ay dahil sa may ginawang kasalanan. Halimbawa, o may ginawang masama. Hindi na yan tatanungin pa ng doktor para lang gamutin. Kumbaga, ang pangunahing trabaho at mindset ng isang doktor ay kailangan mailigtas siya sa bingit ng kamatayan. Yun po ang mandado ng doktor. At ganoon din naman sila Marili o sila Budang na may ganitong kaisipan, kondisyon ng kaisipan yung ating kababayan ay dapat talagang matulungan para maisalba. Maisalba. Kasi kung halimbawa hindi natin tutulungan si Bong, sino tutulong? Sino po? Di ba? Kagaya nung nangyari doon sa unang tagpo na nakita rin natin yung mga damit doon na masiselan sa bahay niya. Di ba? Tudo tanggi rin siya. Grabe rin ang pagtatanggi niya dahil nandun yung kanyang takot. Baka pagalitan ako ni kuya, ni ate, ganito, ganan. Totoong nakakagalit, bakit ba hindi? Totoong nakakagalit. Sino ba naman di magagalit sa ganun? Kanya lang, sabi ko nga sa inyo, hindi sa lahat ng oras kung ano yung nararamdaman ng ating dibdib, ng puso natin, ay kailangan nating i-entertain. Kailangan din natin mag-isip. Dahil hindi lahat ng nararamdaman ng puso ay tama. Ano po? Ibig sabihin na yun ang ating pairalin. Halimbawa, kung pairalin natin ang galit dito kay Bong, may mangyayari pa kayang pagtulong. May mangyayari pa kayang ika nga ay pagmamalasakit. Wala na. Kayo man lumagay sa amin eh. Kung pairalin namin ang galit dito kay Bong, sa ganitong mga aktwasyon niya ngayon, magagawa niyo pa kayang pangibabawin yung pagtulong? Magagawa niyo pa kayang pangibabawin yung malasakit? At may isip niyo pa kaya yung mga tagpo, mga sandali na maayos at maganda ang naging samahan nung nandito siya? Siyempre hindi na. Sabi niya, magkukuyom yung puso mo. Yun ang ayaw namin. Kasi nga, ipinaliwanag ito ng aking anak na dapat isa ito sa mabigyan ng atensyon. Matulungan si Bong sa bagay na ito. Pwede ito na ipa-evaluate natin ulit siya
kay Doc Vincent kasi si Doc Vincent ay isang psychiatrist, no? Magkaiba kasi yan, psychiatrist at saka psychologist, magkaiba po yan mga ka-business. Ang psychiatrist, sila yung may karapatang magreseta ng mga gamot o ano mga kailangan para sa medication ng pasyente. At sila rin ang may karapatang tumukoy kung ano ba talaga ang sitwasyon at kalagayan ng pasyente. Ang psychologist naman, sila yung nagkakandak ng mga examine, no? May mga tanong na kung ano yung sagot ng pasyente, yun ang kanilang i-report sa psychiatrist, no? At ang magbabasa yung psychiatrist at ito yung kondisyon niya saka makakapagbigay ng konklusyon na ito yung sitwasyon at kalagayan ni Bong o ng pasyente halimbawa. So yun dito, kapansin-pansin, talagang todo depensa siya. At saka isa pa, mga ka-business namin minamahal, parang mayroong nagsasabi sa kanya na huwag magpakita, na huwag makipag-usap sa amin. Hindi man ito ganito eh. Si Bong eh. Ibig sabihin may impluensya sa kanya na mali. Kung sino man yun, huwag naman. Kasi kung kayo ay may puso talaga at tama ang inyong pag-iisip, hindi ninyo nanaisin na makita si Bong na ganito. Ang dumi na naman. Napakadumis na naman at wala na naman sa ayos yung kanyang wala na naman sa normal yung kanyang pag-iisip. Dahil kung normal yan, hindi niya hayaang marumi yung katawan niya. Kahit man ikaw, kahit man kayo. Di ho ba? Sobrang sayang yung mga sandali na sinikap ng ka-business family para sa kanyang kapakanan. Malayo-layo na rin yun. Laging malinis araw-araw. Nagpupunta sa church. Minsan may pagkakataon 2 beses pa. Nabaliwala sa pagkakataon. Sana hindi pa huli ang lahat. Tapos tinukoy niya rin dito yung may nagnakaw sa bahay mo. Pakiwari niya, siya rin ang pinagbibintangan. Siya rin po sa akin. Oo. So, marahil kung ikaw rin ang nasa katayuan ni Bong, ay magiging ganun din ang iyong iisipin. Pero hindi ganun, no? Kami, ipinapakita lang namin kung ano yung totoo na mga nangyayari. 'Di ba? Katulad niyan, yung patungkol doon sa pagdistrong ng padlock ni Kuya Damulag doon sa bahay ni Bong. Totoo naman talaga may nandistrong ka eh. At totoo naman talaga may nawala eh. Pero hindi nga natin nakita kung si Bong yun o kung sino man. Basta ang importante kay na ipaalam natin sa vlog para ma-alarma din yung kung sino man yun. Ngayon kung halimbawa man si Bong yun, edi si Bong. Kung hindi siya, edi hindi siya. Hindi ba? Wala pa tayo sa estado o sa stage na para mag-jump into conclusion at magsabi na siya yun. Wala pong ganong pahayag ang ka-business sa family. O lalo na sa party ko po, wala pa tayo sa ganong, lalabas din naman yan eh. Okay? So, doon sa kasi from time to time, hindi naman from time to time, kung may mga pagkakataon na siya lumalabas sa vlog ni Clarissa ng live. So, ibig sabihin, meron tayong kababayan na gumagawa ng paraan para makausap siya ni Clarissa ng ganoon. Walang masama ron para sa akin. Hindi namin tinututulan po yun. Ang sa amin lang, bakit naman sa amin hindi nyo magawa na ipakausap nyo rin sa amin si Bong kasi nangyayari, parang nagkakaroon ng pagtatago, tama bang gamitin yung termino na yun? Pakiwari ko lang, para bagang
kinakargahan ng kung anong salita si Bong, kaya umiiwas sa amin. Tapos pagdating dun sa kay Clarissa ay malaya nilang nagagawa yung pakikipag-usap. Ang problema nga lang, yung mga sinasabi ng iba na, Bong, wag ka na lang umuwi, diyan ka na lang. Mantakin mo kung gaano kadilim, gaano kaitim at karumi yung budli ng tao na yan. Isip-isipin nyo mga ka-business, kami, nagsisikap kami na si Bong ay may ilagay sa ayos at mapabuti. Di ho ba? Tapos sila naman, nagsisikap sila na si Bong ay malugmok sa ganong kalalagayan. Nasa lansangan na lang. At ang sabi pa raw, kung di ako nagkakamali, magpakalayo-layo ka na lang, Bong. Bakit? Bakit ganoon? Anong ibig nyo sabihin? Mapapasama si Bong sa puder namin? Kailan nangyari na si Bong ay napasama at napahamak nung nasa puder namin? O ika nga ay nasa mga panahon na nasa aming pangangalaga si Bong. Di ho ba? Kayo yung sana makonsensya kayo. Sana makonsensya kayo dun sa mga tao na parang mas ginugusto pa nila si Bong ay maging taong grasa. Babalik sa dati. Diba? Anong klaseng mindset yan? Anong klaseng pag-iisip mayroon po yan? Yan ba ay tama pa? Na mas gugustuhin nyo pa na ang isang katulad ni Bong ay mabalik ulit sa dati at parang ang gusto nyo mas maging malala pa? At nagtatago kayo sa inyong mga pagdadahilan na kesyo si Bong ay ginagamit namin? Anong karapatan nyo magsalita ng ganon? Anong karapatan nyo? Sa haba ng panahon na si Bong ay kinukup namin, may naging ambag ba kayo? Sa pagpaparehab kay Bong, may ambag ba kayo kahit piso? Kahit pagbili man lang ng mga bitamina na kakailanganin niya sa kanyang rehabilitation? O kahit man lang sana yung isang patak na diesel parot parito sa center? Di ho ba? Hindi nyo ba naiisip yan? Yung panahon na bagaman walang sponsor, sinikap kung may patayo yung bahay ni Bong dahil sa pag-asa ko na pagka ito ay nagkaroon siya ng bahay at baka maaaring dito na siya pumirmis. Sumusugal ako kahit walang katiyakan para lang sa kanyang kapakanan. Hindi ako nanghihinayang. Kasi nga, ang aking nagbibigay sa akin ng lakas ng loob ay yung pag-asa na isang araw, darating din ang panahon na siya'y iigi. Tapos kayo naman, ang gusto ninyo, masadlak sa ganoong kalagayan ang tao na aking pinaghirapan na baguhin, na content ko mismo, original content ko po yan. Ako ang nakadiscover niya kay Bong at nagpakilala sa aking YouTube channel. Tapos kayo na nakilala nyo lang, napanood nyo lang, para bagang kayo pa ang higit na may karapatan kay Bong pagdating sa pag-aasikaso. At ngayon ay ayaw ninyong ipapakausap sa amin at ginagawa nyo ng paraan na si Bong ay lumayo ang loob sa amin. Na imbis sana ay magkatulong-tulong tayo, kayo sana ay katukatuwang din namin. Ipinaabot nyo sana sa amin kung talaga yung nagmamalasakit ka business. Nakita ko si Bong nandito po. Di ba? Para magawa na yung panibagong antas o hakbang ng pagtulong kay Bong patungkol nga dito sa mga nadidiscover natin at napatunayan sa pangalawang pagkakataon na meron nga siyang ganong uri, uri ng mentalidad o sabi nga ay sakit na dapat i-address, pagtuunan ng pansin. Tapos ang gusto nyo ay wag nang magpakita sa akin si Bong, hindi ko na makausap. Bakit? Natatakot kayo na baka si Bong ay may maibulala sa akin na mga sinasabi nyo?
na hindi maganda laban sa amin? Brainwash ba? Oo. Huwag ganon. Dapat tayo dito nagkakaisa ng damdamin na si Bong ay mapabuti, hindi yung ganyan. Na kasi pananagutan nyo yan sa Panginoon Diyos sa ayon sa gusto nyo. Kasi kami malinis ang aming budhi. Malinis ang aming konsyensya patungkol sa pagtulong kay Bong. Sukdo lang gaano kasakit na madiskubre yung ganong mga bagay na ayun nga mga undergarments ng pamilya ko ay nakikita sa kanya si gano'n. Normal yan, magtatanggi yan kahit sino. Pero kalaunan yan, pagka na i-secure natin na wala siyang dapat alalahanin. Gano'n naman ang tao eh. Wala siyang dapat alalahanin. At maunawaan niya na ang ating layunin ay para ipagmalasakit siya, hindi para siya ay singilin o parusahan doon sa maling ginawa niya. Magsasalita rin po yan, mga kabis, maniwala kayo sa akin, magtatapat din sa akin yan si Bong. Sa ngayon, hindi pa, kasi merong impluensya, merong nagsasalita sa kanya ng kumbaga, bad influence. Ika nga kinokondisyon yung kanyang isipan sa hindi maganda para lumayo ang loob sa amin. Mantakin nyo yan, gaano kasama ang inyong budhi. Pinaghirapan ko ng mahabang panahon, tapos kayo gaganyanin ninyo. Ni wala naman kayo naiambag dyan. Ni hindi nyo nga yata nagawang kahit na linisin yung libag ni Bong kahit sa kamay man lang. Ako pinaliguan namin yan. Nung bago-bago pa yan dito, mayroong mga pagkakataon na kinukuskus ko yung paa niya ng brush dahil nga yung brush na malambot. Dahil nga marumi at hindi niya malinis. Huwag kayong ganyan mga ka-business. Dapat lagi tayo doon sa positibong aspeto. Huwag negatibo, huwag tamang hinala. Huwag po mag-isip ng masama. Ang atin dito, pagtulong-tulungan natin paano mapaigi si Bong. Kami kailanman ay hindi natin yan si Bong sinukuan sa paraang ngayon pa ba tayo susuko? Pambihira. Katakot-takot na hirap at sakripisyo na yung ating nailatag eh. Mailap na ganyan mo. Mailap na Parang dalag na pag nahawakan mo. Oo, nakakapagtaka kasi nga merong nagsasabi sa kanya Nagsusulsul kasi. na hindi maganda patungkol sa atin. Obvious yun. Kasi kilala ko yan si Bong eh. Hindi magkakaganyan yan kung walang nagsusulsul dyan. Ng ganit Bong, pag baka mamaya hinahanap ka ng mga kagwang, baka kung ipapakulong ka, pinagbibintangan ka sa ganitong bagay. Malamang sa malamang yan, may ganoon. Kasi hindi natin siya makikita pag araw eh. Samantalang dati, di ba? No? Naalala mo yung dati? Pagka nakita mo nandiyan, makikipag-usap sa'yo eh. Ngayon parang siya na nagbabantay sa sarili niya kung nandyan ba, may kagwang ba na naghahanap sa kanya. Dahil doon sa ganong mga ika nga pagsasabi ng hindi totoo kay Bong patungkol sa amin. Kumbaga pinasasama nyo kami. Harinawa tawag na ito, palagpasin ng Panginoon Diyos yung ginagawa nyo na ganyan. Sa kabila ng aming pagsisigap na yung ating kababayan ay mapabuti, si Bong, itinuring na namin pamilya. Kung totoo kayo nagmamalasakit kay Bong, sige nga, bakit hindi nyo patirahin sa tahanan nyo yan? At alagaan ninyo? Kung totoo kayong nagmamalasakit, ang problema sa inyo kasi,
may naiisip tuloy ako mga ka-business. Ito, bulay-bulayan nyo, ibig sabihin ay muni-munihin ninyo. Hindi kaya, dahil dun sa nangyari sa kanila ni Bong, no? Hindi kaya, dahil dun sa nangyari sa kanila ni Bong, ay kaya hindi siya maka-move on. At lumalabas nga kasi rito ay ang isang taong grasa, isang tulad ni Bong, ay nagawa yung ganong bagay, nagawa ni Bong yung ganong bagay sa kanya, may nangyari nga, no? May nangyari sa kanila. At pagkatapos, nung naimasmasahan siya, ano ba nangyari? Ba't ba ako pumatol sa isang, tulad ni Bong? Na pagkadaka, labis-labis yung kanyang pagsisisi siguro, na bakit agad-agad ibinigay niya yung bagay na yun sa isang katulad ni Bong. Well, para sa akin, hindi mo masisisi si Bong. Kasi ikaw yung nasa normal na kaisipan eh. Si Bong, alam na alam mo sa simula't simula kung paano namin ipinakilala sa iyo na siya nga ay merong issue. O ikaw nga merong pagdating sa kanyang kalalagayan, yan nga, isang taong grasa. Pagdating sa kanyang yung tinatawag na psychological aspect ay hindi stable ang kanyang kaisipan. Ano po? Lahat yun inilatag namin. Tapos ikaw naman, ura-urada, ay hindi ko alam kung bakit nangyari sa inyong dalawa. Kaya dalawa lang naman ni Bong, wala namang kami roon. O, di ho ba? Tapos ngayon, nung ma-realize niya, tika muna, parang siguro na ano siya sarili niya. Kaya hindi siya ngayon tumitigil, gumagawa siya ng paraan, parang ikinaliligaya niya na si Bong ay masadlak sa ganong kalagayan na kunwari nagmamalasakit siya, Bong, ganito Bong, pero ang totoo galit siya at gusto niya makaganti ron kay Bong. Yun na nga po. Ewan ko, tama ba ako, mali ako? Kung mali ako, di mali ako. Di ba? Wala namang tinutukoy kung sino eh. Di ba? So, pero matatalino yung viewers natin eh. Ano sa palagay mo, Daryl, titigyan at titig sa amin? Hindi nga, binubuli-buli ko yung mga nangyayari. Ano sa palagay mo, tama ako, may tama ako? May napagsalita tayo. May tama ka. Bakit? Hindi, ikaw, sa sarili mo. Posibleng ganun. Ha? Pwede mga pwede lang. Oo, posibleng ganun, mga ka-business. Hindi naman tayo sinasabi rito, therefore, I conclude, Your Honor. Wala namang ganun. No, kumbaga, ito ay posible, mga posibilidad lang naman. Na, baka nga ganun. Kaya, imbis na noon pa, ay nanahimik na at inayos at inasikaso yung paglago ng patungkol sa pamilya niya, sa buhay niya, ganyan. Ay, eto na naman ngayon. Anyway, sige lang, wala namang problema sa amin yun. Naintindihan naman namin. Kanya lang, simula't simula, ay naging honest kami sa kung sino si Bong na ipinakilala namin at maging ikaw naman, sabi mo nga, simula't simula, alam na alam mo yung kasaysayan ni Bong. O, dapat prepare ka doon, nadali. Dali ng taong grasa. Di ba? Ngayon, nung na-realize na, agoy, biskat kayo. Kung man to. Maramog na gayuma, no? Ako, kung yung kahit gilamian man. Basta malasa. Kasi hindi naman mangyari kung hindi naman mangyayari yun kung walang lami. Oo. Ay, hindi ba siya magpupumiglas do kung ano, di ba? Wala siyang napin. Wakol. Bata pa ko. Lamian doon. Eh, kaya nilamian man. Anto na. Sige, paspas noon si Bong. Paspas si Bong. Anong nangyari sa akin? Ba't Tigidig. palakpak ko yung paanong kabaho sa pinto?
Yun ang aking yun ang aking parang sabi nga ay inaanalisa ko yung itong mga kasi walang reason eh. Bakit ka maghihimutok ng ganyan? Unang-una, ibinibigay sa si Bong. Kasi ganito nga eh. Gusto mo pa ba si Bong? Mahal mo pa si Bong? Hindi sumasagot. Okay? Kasi kung mahal mo si Bong, dadalhin namin si Bong sa'yo para kayo ay maikasal. No? Walang problema sa amin yon. Walang masamang tinapay. Ngayon, nung nakaraan naman, kung tawag-tawagin niya si Bong, ay aso. Aso. Aso mga ka-business. Nung hindi pa niya nakukuha ng ganyan si Bong, wala pa siyang pagkakataon na nakakausap, no? Na tulad niya na papakita niya sa video call. Aso tawag niya. Aso. Grabe siya kung makapintas kay Bong. Tapos ngayong naman, para lumalabas ay mahal niya si Bong o concern siya kay Bong. Tanong, mahal mo ba talaga si Bong? Kung mahal mo, ayusin natin. Ipapakasal namin kayo, ayusin natin. Kasi hindi niya makalimutan yung nangyari sa kanila eh. Hindi siya makamove on. Oo. Wala raw kasing katulad eh. Panis ka daw. Hindi kasi po ganyan po na kumbaga sa manok, tawag sa amin ng layaw. Malakas kasi po yung magsyakul eh. Manok yalas. May pwersa pa kasi yan kasi nakatali. Layaw. Ano ko sabihin? Layaw. Layaw yung gala. Gala. Manok yalas. Kumbaga sa manok, manok na parang ilahas. Ialas. Nabuyo. Ha? Ialas. Ialas. Nabuyo sa Tagalog. Labuyo. Pag makita ng tao, lipat, malayo. Pero lintik pala sumapo. Grabe po yun. Magmula po sa taas yan, pag tumira yan, pag ano, bagsak yung kalaban bago makalapag. Bagsak ang kalaban bago bumalik yung katinuan. Wala na. Wala na. Nalipad na sa ibang lugar. Yun ang aming thinking. Hindi naman natin ginagawang katatawanan ito. Kumbaga para medyo mapagaan lang yung ating usapan, mga ka-business. Sa ngayon, yan ang aking nakikita na posible na mga dahilan kung bakit ganito yung sitwasyon na si Bong ay talagang bumabalik yung pagiging ilahas. Ialas. Oo. Ano? Ialas. Yung pagiging mailap. At kasi may kumakarga sa kanya. Kasi batay dito, wala pa nga sinasabi si Kadamulag, defensive na siya masyado eh. Nauna na siya eh. So, ibig sabihin, merong mga nakakapanood na tinatawag, Bong, alam mo ba? Ganito, sabi ganun, ikaw daw yung ganito, Bong. Samantalang wala namang ganung pahayag. Anyway, mga ka-business, pansamantala, ito muna yung aming vlog. At tuloy-tuloy lang tayo kasi hindi naman tayo titigil. Ano po mga ka-business, basta update lang din kami sa inyo. At magsisimula na nga rin po yung solo vlog challenge, yung ibang mga kagwangs ay nag-aasikaso na po. Gagayak na rin sila, nagpaplano na kung ano yung magiging pamamaraan po nila. At yung patungkol dito kay Bong, huwag kayong bumitaw kasi kung hindi man madalas, pero pagka talagang meron kami pwedeng ibigay sa inyo na update, ika nga vlog, ay gagawin naman natin. Ano po mga business. So yun na, pag-pray lang natin na sana si Bong ay huwag naman nang dahil sa ganyan sitwasyon ay malagay sa huwag na malayo ba sa mga disgrasya, malayo sa mga disgrasya. At ayun nga, magkaroon sana siya ng lakas ng loob para makipag-usap sa akin. At huwag siya masyadong magpapaniwala doon sa mga bumubulong, nagsasabi. Kumbaga nagja-jump into conclusion kasi sila eh. Na porkit nakita nila na ganun, mayroong mga nakita na mga undergarments na pag-aari ng aking mga mahal sa buhay. Nagja-jump into conclusion sila, naggalit ako. Di ba? No. Na para bagang ang sinasabi nila, Bong, huwag kang babalik doon kasi ganito, ganyan. Hindi. Ang sa amin, ipinapakita yung para i-address, para matulungan si Bong ng proper medication. No? Proper
medication batay sa kanyang nagiging gawin. Alright? Alright. So, God bless ating lahat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is Another day. another day. Bira, banat. Talaga po. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, misis ka-business, Papa Dean, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, misis ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglan. Noong kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila, sana'y hindi kayo